Hala, akala natin si Tatay Digong, mga kababayan. Grabe naman itong mga OFW natin, mga kababayan dyan sa the Netherlands, mga kababayan. Pati standing ni Tatay Digong, nilagyan pa ng jacket. Ganyan talaga kamahal ng ating mga kababayan, si Tatay Digong, mga kababayan. Dahil, ayaw nilang maginawan pati standing ni Tatay Digong. Kodo sa inyo, dyan mga kababayan sa the Netherlands, na nag-spend ng holiday season nila, mga kababayan, dyan sa Duterte Street. Andyan pa rin silang, mga kababayan. Hanggang ngayon, walang iwanan. 9 months mahigit, mga kababayan. Hello. Hello, Tatay Di. Kumusta kayo si Tatay Digong, mga kababayan, doon sa loob, no? Ang sabi, mga kababayan, mayroon daw maliit na ano dyan, maliit na bintana, mga kababayan, window na sumisilip si Tatay Digong. Siguro, mga kababayan, nakikita niya itong mga taga-suporta niya. Hello. Akala ko nga hindi ka pupunta. Andyan pa rin sila, Oh, mommy here in this Duterte Streets. Andyan pa rin sa Duterte Street, mga kababayan, ang ating mga kababayan. Ang lamig niyan, mga kababayan. Sipin nyo na lang, ha? Dahil sa lamig, mga kababayan, natanggal lahat ng mga dahon sa puno. Ganyan kalamig. Pero, nagtitiis pa rin ang ating mga kababayan para lang suportahan si Tatay Digong. Duterte! Kumusta? Kumusta na? 3 maleta daw ang dinala ni Kitty, mga kababayan, ha? Papunta dyan dahil malamig eh. Ang daming jacket na dinala ni Kitty, mga kababayan. At ang masama pa, mga kababayan, itong mga hudas na taga-ICC. Alam nyo ba ang ginawa nila? Pinagbawalan, mga kababayan, si Tatay Digong Duterte na tumanggap ng bisita sa New Year at sa Pasko, mga kababayan. Ang mga walang hiya. New Year at Pasko, hindi pwedeng tumanggap ng bisita ang ating Pangulo. Kaya disappointed po si Tatay Digong daw, mga kababayan, para orin niyo po. Kung kumusta yung pagbisita mo ngayon kay Tatay Digong? I think today was better. Kumusta si Tatay Digong sa loob? Also longer since I arrived before the time started. I arrived around 1:15. Better in a way also because it was less emotional. I mean, always the first visit, the most emotional talaga. So, today was good. Today, Grabing iyak daw niya, mga kababayan, no? Nung bumisita siya. Dahil ilang months, mga kababayan, 2 months ata. Ang laking gastos na niyan, mga kababayan. Ganyan kalaki ang damage na mga kababayan, ginawa ni Bangag sa pamilya Duterte. it was more lively. There was lots of talks, mostly about family, but he did ask news about the Philippines, of course, and Davao most of all. Talagang mga kababayan, malapit sa loob kay Tatay Digong yung Davao. Para yung kanyang mga kababayan tinuturing din niya na anak, mga kababayan, dahil hindi magiging ganyan yung Davao City, mga kababayan, kung walang Tatay Digong. Kaya kung siguro malapit lang yan sa Malacanang, mga kababayan, Davao City, nilusob na siguro ng mga taga Davao yung si Bangag. Masalamat na lang daw, mga kababayan, at napakalayo at tatawid pa ng dagat. I updated him with some of the important news, and as usual, Sinabi mo na ba, nahulog si Cabral? knowing him, he gave his opinions, he gave his thoughts about it, and Anong sabi ni Tatay ayun, Digong? okay siya today, although I wasn't able to give him his usual snacks anymore kasi Bakit? tumasing sugar from tumaas ang yesterday sugar. because he ate his favorite pancake cookie. Today he Pancake? only had gluten-free nuts. Nuts lang ang pinakain. Kawawa si Tatay Digong, mga kababayan, no? Kaya pala, pumayat, mga kababayan, dahil hindi siya sanay sa mga pagkain ito, Mga pancake, mga potato, mga nuts pala. Gusto niya mga, mga paksiw, mga tuyo. Yung mga sabaw, mga kababayan. Wala yan dyan, sa loob. Sabi ko, that's the only thing I can give you because we cannot risk spiking your sugar. So we had nuts Di bali na, mayroong insulin naman. Tikim lang. and Coke Zero and Fanta, which is also sugar-free. Fanta was good. Fanta? He seemed okay.
obviously not in the best state, but he is strong as usual, and we ended the meeting with a prayer. Mabuti naman. So, Mm. ano gang? So, may kaalaman ka ba na may celebration sa loob ng ICC noong 25? I do not know Ha? of Oo any- nga, no? Siguro mga kababayan, matutulog lang si Tatay Digong dyan sa loob ng Zelda, Noche Buena. Maya-maya mga kababayan, habang ang lahat ay nagsasaya, si Tatay Digong andun mga kababayan, nag-iisa. Walang kasamang pamilya. Kaya, yung the list na lang sana mga kababayan no, na maibibigay ng ICC is interim release mga kababayan. At dyan lang sa the Netherlands, unrestricted mga kababayan na pagpasok ng kanyang pamilya, kahit i-house arrest mga kababayan. Dahil etong ginawa nila, hindi na ito makatao. Wala pa nga, yung ebidensya, hindi pa nga na-ipresenta mga kababayan, hindi pa nga na-review ng mga judges. Pinahuli na siya na hindi pa nagbibigay ng ebidensya. Lord, mayroon ng prejudice. Specific celebrations good. I was just told that the detainees inside do have or hold their own celebrations inside. I do not know when or how they're gonna do it. Paano? Yung mga kasamahan niya, mga Afrikano, wala yung Pasko mga kababayan. I just know that they usually gather together. So, So it is up to him if he wants to join. So, alam ni Tatay Digong na wala kayong dalaw ng 25. He just learned of it a while ago. Bakit naman? Hindi pinayagan ng ICC mga kababayan, 25, walang dalaw. Honestly, he was quite disappointed. Pati Pasko mga kababayan, pati Pasko. Hindi pwedeng padalawin ang mga mga kababayan, pamilya ni Tatay Digong. Udas kayo, ICC. Parang lumubog yung mukha niya when I told him that we couldn't visit on the days mismo, which are Christmas and New Year. But I did tell him that siguro 24 ng gabi, I'll just wait for him there and then shout or something. Ubanan ka na mo. But yeah, I told him that we're close. We're just close. We're outside. Ang sama na itong mga ugali itong mga taga-ICC mga kababayan Pasko at New Year, walang dalaw mga kababayan. Ang gagawin ni Kitty mga kababayan, doon na lang siya. 24 ng gabi, sisigaw mga kababayan. Merry Christmas tayo, Merry Christmas. Kawawa. His family, Mira, my mother, and I will be outside along with his Filipino supporters. Also, obviously, his foreigner supporters. Yeah. So, gang, may mga mensahe ka ba sa mga supporters na at saka lalo ikaw? So, we've been here for 9 months na, no? And, 9 months na. 9 months of injustice. I arrived here December 19 in the morning, and then from my first day, I saw how much support there was, and how all of you have kept up the faith in us, but most especially in him. So I would like to thank all of you. I would like to greet all of you a Merry Walang Christmas sawang and Happy suporta. New Year. Happy holidays to you all, and I hope you know how much this means to our family, how much it means seeing all the love, the support, the respect, and the admiration that you continuously give. So, see you in the next year. Thank you, gang. Thank you so much. Thank you. Ayan si Tatay Digong mga kababayan Nilagyan nila ng jacket mga kababayan dahil malamig. Ang pangit ng ICC mga kababayan Christmas, New Year, walang dalaw, hindi pwedeng dumalaw. Kaya nalungkot daw si Tatay Digong mga kababayan, sabi ni Kitty. Kitang-kita daw sa kanyang mukha mga kababayan ang reaksyon ng disappointment nung malaman niyang bawal dumalaw sa Pasko at New Year. Sana nga pwedeng dumungaw sa bintana si Tatay Digong mga kababayan Tsaka bigyan na lang ng megaphone. O kumusta kayo dyan? Ganyan. Diyan na lang makipag-usap sa mga supporter. Kumusta na yung bangag dyan sa Pilipinas? Andyan pa rin ba? Nagsasalot pa rin ba? Andyan pa rin. Ang dami nang nakamal. Ay nako. Tatay Digong, be strong, be strong. Andito lang kaming mga supporter mo. Walang sawang makikipaglaban sa'yo. Anong masasabi nyo dito mga kababayan? Post your comments below.